Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita dito po sa mundo ni Shiba Inu. Kahapon po, May 8, 2025 ay nagsunog po ang Shiba Inu community ng mahigit 1 billion na SHIB tokens gamit po ang burn portal na tinatawag na SHIB Torch. Pero ano nga bang ibig sabihin ng burn sa crypto? At bakit po tuwang-tuwa ang SHIB community sa balitang ito? Yan, ang simpleng paliwanag ng token burn ay parang pagsusunog po yan ng pera para hindi na ito magamit ulit. Kapag sinunog po ang isang crypto token tulad po ng SHIB, tinatanggal ito sa circulation o supply. At kapag lumit po ang supply, may posibilidad na tumaas po ang presyo dahil mas konti na lang ang umiikot. Parang ginto, kapag bihira o rare, tumataas po ang halaga. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung gaano po karaming SHIB ang sinunog ng SHIB Torch ngayong May 2025. Ayon po sa ulat ng Shibarium Updates ay meron pong mahigit 1 bilyon na SHIB tokens ang sinunog gamit po ang burn portal na tinatawag pong SHIB Torch. Ayan. Sa presyo ngayon ni SHIB na nasa 40 digits 1330, ang katumbas po nito ay nasa $13,334 o halos nasa 750,000 pesos po yan sa pera natin. Oo, maliit lang ito kung ikukumpara po natin sa kabuuang supply ni Shiba Inu na halos 589.5 trillion tokens. Pero tandaan natin, kahit maliit, ang tuloy-tuloy na pagsusunog ay may epekto sa long-term value ng token. Ngayon ay paano po ginagawa ang SHIB burn gamit ang SHIB Torch? Ayan. Dati ay mano-mano po o manual ang pagsusunog kay SHIB. Kinokolekta muna ng team ang bone tokens na ginagamit bilang bayad sa mga Shibarium transactions. Pag nakaipon na ng sapat, kino-convert ito sa SHIB at sinusunog. Pero nitong August 2024 ay na-launch po ang SHIB Torch na isang automated burn portal. Hindi na kailangang hintayin pa ng team ang pag-ipon dahil may system na pong automatic na nagsusunog ng SHIB. Kaya ganito po yung proseso. Una, sa bawat transaction sa Shibarium network may base fee na binabayaran po sa bone. Ang base fee ay hinahati po sa 70%. Ayan, 70% ay ginagamit po sa SHIB burn at yung 30% naman ay yan po yung kinikita ng platform. At pangatlo ay kapag nakaipon na po ng 1,000 na bone, kahit sinong user ay pwede pong mag-initiate ng burn. Automatic kung i-convert po or maku-convert po ang bone sa SHIB at ito po ay maipapadala sa dead wallet kung saan hindi na ito kailanman magagamit muli. Sa kasalukuyan ay may naka-store or nakatago na 282.79 na bone na katumbas po ng 6.65 million na SHIB tokens na handa ng sunugin kapag naabot ang threshold. Ngayon ay tumataas ba ang SHIB burn rate nitong mga nakaraang buwan? Ang kasagutan po sa katanungan na ito ay oo, at ito ay isang magandang senyales. Bago ang balitang ito, nasa 713 million SHIB pa lang ang kabuang nasusunog mula sa SHIB Torch. Pero ngayon, umabot na ito ng 1.003 billion. Ibig sabihin, sa loob po ng halos 2 buwan ay may dagdag na 290 million SHIB ang nasunog. Tumaas po ang burn rate ng 4.97% kumpara sa nakarang linggo. Bukod pa dyan, sa loob lamang ng 24 oras, may 4 na burn transactions na naganap na nagresulta sa 15.82 million SHIB ang nasunog. Dahil dito, ang burn rate po ay nag-surge ng
3,661%. Makikita po natin na habang lumalaki ang engagement ng SHIB community sa Shibarium, mas dumarami po ang transactions at mas maraming SHIB ang sinusunog. Ngayon is ano naman po ang papel ng Shibarium sa burn mechanism na ito. Yan, ang Shibarium ay isang layer 2 blockchain na ginawa para kay Shiba Inu. Para itong sariling daan ni SHIB kung saan pwedeng gawin ang mga smart contracts at saka dApps or decentralized applications. Kapag may transaction po sa Shibarium, gumagamit ito ng Bone bilang bayad at dito na pumapasok ang burning mechanism. Bukod po sa base fee, may option din ang users na magbayad ng priority fee kung gusto po nilang mauna ang kanilang transaction. Pero ang base fee ang mahalaga dahil dito po kinukuha ang pag-burn ng SHIB. Kaya habang mas marami pong gumagamit ng Shibarium, mas marami pong SHIB ang sinusunog. Ngayon is sunod po nating katanungan ay ilang SHIB naman ang nasusunog sa kabuuan. Ayon po sa pinakahuling record, 410.74 trillion SHIB tokens na ang kabuuang nasunog mula sa simula ng burn strategy ni Shiba Inu. Kaya ang total supply ay bumaba na sa 589.55 trillion tokens. Bagamat malaki pa rin ang supply, ang tuloy-tuloy na burning ay magandang indikasyon ng commitment ng SHIB team at ng buong community na pataasin ang value ni SHIB sa long term. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Shiba Inu. Yan, ang balitang ito ay may dalawang epekto. Una ay nagbibigay ito ng kumpiyansa na hindi pabaya ang mga developers ni Shiba Inu. Pinapakita po nilang may malinaw silang plano para sa long-term growth ni SHIB. Pangalawa, habang bumababa po ang supply at lumalaki ang demand dahil sa mas aktibong community at paggamit po ng Shibarium, may posibilidad na tumaas po ang presyo ni SHIB sa mga darating na buwan o taon. At syempre, kung maaga po tayong nakabili, may chance po na lumaki ang ating kita sa hinaharap. Pero syempre, dapat din po nating tandaan na volatile pa rin po ang crypto market. Kaya mahalaga po ang research at saka tamang strategy bago po tayo mag-invest. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito sa particular po dito sa SHIB burn ay sa tingin ko ang sunod-sunod na SHIB burns ay malinaw na senyales na seryoso po ang SHIB community at ang development team sa kanilang mission. Hindi ito pump and dump project lang. Nakikita natin na may real effort para iangat si Shiba Inu mula sa pagiging meme coin tungo sa isang functional crypto ecosystem. Ang pag-automate po ng burn process gamit ang SHIB Torch ay isang smart move. Ibig sabihin, hindi na kailangang umasa sa manual na proseso. Mas mabilis at saka mas efficient ang burning, kaya mas maganda po ang epekto nito sa market. Kaya kung ikaw po ay may SHIB holdings o balak pong pumasok or mag-invest dito, magandang balita ito. Pero gaya ng lagi kong paalala, huwag po tayo mag-invest ng higit sa kaya nating mawala. At lagi po tayo mag-research bago po tayo sumubay sa hype. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.